Hello everyone, I'm Brenton Torres, Bachelor of Science in Hospitality Management, Block 16, and this is our video explanation in modern mathematics. Okay everyone, let's start. So, we have sa number 1 po, start po tayo sa long quiz naman po ang ating sasagutan po ngayon. Long quiz. So, sa number 1 po is we have 90, 88, 75, 91, 77, 90, 81, and 88. Sa unang step po natin dito is kukunin po natin yung range ng data in ascending order. So, ang first step po natin is i-arrange po natin ang data set from lowest to highest. So, ang pinaka-all is ito. 1, 2, then sa 81, 3, then ito, tatlong magkakasunod po to. So, ito po siya is magiging 4, 4, then, kulang tayo ng isang 88. Kulang tayo ng isang 88 sa gitna, so lagay natin sa dulo. 88, yan. 4. Then, sa 90 tayo, then 5, 5, 91, then 6. Okay. Meron tayong 9 data points. Para sa mean natin, i-add natin lahat ng numbers from 75 to 91. So, equivalent into 768. 68. I-add lang po natin yan. Then, i-divide natin sa bilang ng data, which is 9. Ilan ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, divide 9 is equal to 85.33. Ayun na po yung sagot sa mean. Ito na po ang sagot sa mean natin. Okay. Sa median naman tayo. So, since 9 ang total ng data points, madali lang hanapin ang middle number. Yung ikalima na number from either end ay ang middle. So, ang magiging median po natin is 88 kasi siya po ang pinaka. So, in easy way, pag hanapin mo ang median is sa na-fix na lowest to highest number is yung nasa middle. So, ano po ang nasa middle natin? I'm sorry kasi nagkamali ako sa pagsulat ito. Pero ang sa middle talaga, kapag finix mo ang number na lowest to highest is 88. So, ang median po natin is 88. So, magiging median po natin is 88. Dito natin ilagay para magkakasunod na siya. 88. Yan. Yan na po yung magiging median natin. So, ang mode naman. Paano hanapin ang mode? Kung ano ang pinakamadalas na lumabas, kung ano yung pinaka magkakaparehas, ganun. Yun ang magiging mode natin. So, 3 beses lumabas ang 88. So, ang magiging mode natin is 88 ulit. 88. So, ito po ang mean, median, and mode. Okay. This is number 1. So, dataset 2 pa tayo. So, dataset 2, we have 125, 109, 181, 218, 111, 104, 4, and 169. Arrange po natin siya ulit. Ang magiging kakalabasan po yan is 104. I-arrange po natin into lowest into highest. So 104, 109, 111, 125, 169, 181, and last 218. Okay. So, hanapin na po natin yung mean.
So, magiging mean po natin is pag-a-addin po natin siya ulit and i-divide po natin siya into 7. So, add in equal to 1017. Then, i-divide po natin siya sa 7. Divide 7. So, ang magiging answer po rito is 145.29. Ganyan po. Ganyan po ang kakalabasan po niyan. So, ito na po yung mean natin. This is the mean. Mean. So, sa mode naman po tayo. So, paano hanapin yung mode? Again, ulitin lang po natin siya ulit. Kung ano ang numbers sa middle. Sa middle. So, ano nga sa middle natin is 125. So, ang magiging mode po natin is 125. I mean median. I'm sorry. I mean median. Yun na po ang magiging median po natin is 125. Median. Kung ano yung kung ano number sa gitna, ayun ang magiging median po natin. So, sa mode po natin ulit, no mode po siya. Kasi po, wala pong kaparehas na number or madalas makita na number sa data set. So, ang magiging mode po natin is no mode. Ito na po ang sagot sa number 2. So, number 3 po tayo. Wait lang, ayusin lang po natin. Yan. Okay, number 3 po tayo. So, sa number 3, we have, data set 3, we have 77, 66, 88, 55, 71, 81, 59, 70, 63, and last, 52. So, ganoon lang po ulit. Step 1 po natin ulit. Ayusin po natin siya ulit into lowest into highest. So, 52, 55, 59, 63, 66, 70, 71, 77, 81, and 88. Okay. Ito, meron na naman po tayong data points. So, paano natin siya ulit kukunin? Ang mean. Paano natin kukunin ulit ang mean? Pag-a-addin po natin to lahat. And equals niya is 682. And i-divide po natin siya kung ilan po silang lahat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, i-divide po natin siya into 10. So, ang equals po nito is 68. Ito na po yung mean natin. So, median po tayo. Sa median tayo. Paano ulit hanapin yung median? Yung nasa middle number. Pero syempre, 10 data points tayo. So, even number, kukunin natin ang average ng dalawang middle numbers which are the 5th and 6th numbers. So, ang i-average natin ang 66 at 70. So, 66 plus 70, then i-divide nyo po siya into 2, so equals to 136. Then, divide into, then equal to 68. Bakit nasabing 2 ang i-divide? Dahil dalawang numbers ang pagdi-divide. So, ang magiging median po natin is 68. Ngayon, paano po natin kukunin ang mode? Again, wala pong ulit number na magkakahalin tulad o pala madalas mo makita kasi iisa lang po sila ulit. So, magiging mode po natin ulit is no mode. So, dataset 4 po tayo. Ganun lang po ulit. Yung dataset 4 is 1, 25, 3.68, 1.12, 2.51, 5.12, 6.38, and 2.11. Arrange lang po natin siya ulit. So, magsisimula po tayo sa 1.12, 1.25, 2.1, 2.51, 368,
3.68, 5.12, and last 6.38. So, meron tayong 7 data points. So, i-divide po natin siya ulit, pagpaplasin po natin siya ulit. Then, i-divide po natin siya ulit into 7 kasi we have 7 data points. So, adding equals to 22.17 divide into 7. 7 is equal to 3.7. 3.17. Ito na po yung mean natin. So, mean. So, hanapin natin yung mode. Wala pong, median. I'm sorry ulit. So, hanapin po natin siya ulit ang median. So, may data points po tayo ulit na, so, ang ika-apat na numbers ng median is 2.51. So, ang magiging median po natin is 2.51. Kasi, yun po yung nasa middle. Pagitan ng tig-tatlong numbers. So, siya ang magiging median natin. Median. Yan. 251. Next, ang mode po. Wala pong naulit-ulit na numbers. Kahit ng decimal numbers, wala pong naulit. So, ang magiging mode po natin is no mode again. No mode po tayo ulit. Okay? Last number po tayo. Data set 5. So, we have 80. So, we have 80. 80, 80, 81, 81, 81, 82, 82, 78, 78, 82, 82. Okay, ayusin na po natin siya ulit. From lowest to highest. So, 78, 80, 80, 80, 81, 81, 81, 82, 82, and 82. So, meron po tayong ulit 10 data points. So, pag-addin po natin sila ulit. So, plus, then equals to 807. 807. Ito yung gagawin number 5. Pagpaplasin, pag-divide, after divide, kung ang lumabas, yun na po yung magiging mean. Ganon din po sa median. Kasi may dalawang numbers ang 5 and 6 sa 10. Sa 10 data points, kailangan dalawa ang kukunin natin doon. Kasi dalawa ang nasa middle. Sa pagitan ng 4. So, ito na po sa 81. Pinag into 2, 81 plus 81 divided 168 and divided na 81. So, ang mode naman natin is tatlong beses na lumabas ang 80, 81, and 82. So, ang magiging mode po natin dyan is 81, 80, 81, and 82. Yun lang po. Okay. So, this is our frequency distribution. Then, ang end po natin is 60. So, let's start. Ayan. Kukunin po natin yung mean. So, ito na po yung magiging formula po natin. 15,580. Then, which is yung end mo natin. Paano ko po nasabing 15,580? Kasi ito po yung total ng fx po natin. So, ano po lang natin yan? Is, divide lang po natin siya. Ang magiging mean po natin is 259.67. Ito na po yung magiging mean po natin. So, that's the number 1. Number 2 naman po tayo. Number 2. Sa median. Median po tayo. Median. Nagbablurred siya. Sa median naman po tayo. Okay. Median. Ganito po siya. And N2 equals 60. Kasi N natin is 60, di ba? 2, then equal to 30. So, ang mangyayari po dyan is formula po natin. Ang formula po natin dito is
formula is x, yan, then LB, then N2, then CFX, then F med. Yan. Ayan po formula natin. So, ang mangyayari po dyan is equals to x equals to 261.5 plus 30 minus 28. Denominator po natin is 13. Then, 22. Then, equals x equals to 261 ulit, 0.5. I-plus po natin siya into 2, denominator 15, and 22 equals to 261.5 plus 3.38. So, magiging median po natin dyan is 264.88. Yan na po magiging median po natin. So, sa mode naman po tayo. Fix po natin siya. Sa mode naman po tayo. So, magiging mode po natin dito is modal class. Yan. So, we have 262 minus 283. So, ang D1 po natin is 139 equals 4. May 13 minus 9 is equals to 4. Then, D2 naman natin is 13 minus 9 ulit, then equals to 4. Formula po natin to. Ang formula po natin is formula X LB plus lower boundary po ito. Ang LB lower boundary po siya. Then, D1, denominator is D1 plus D2. Ayun pa magiging formula po natin. So, let's start. So, 61.5 plus ano po ang po natin, ang D1 po natin sa sa taas, 4. Then 4 plus 4 po ulit kasi po same lang po sila ng number na equals. So, is equal to 22. Then X is equal to 261.5 plus 0.5 times 22 is equals to 261.5 plus 11. So, ang magiging mode po natin dito is 272.50. Yan na po. Kapag na-fix po ang frequency distribution, ganito na po ang kinalabasan po na sa formula. Since magsisimula po tayo sa mean, median, and mode. Sa mean, wala na pong kailangang formula dyan. Ganyan lang po. Then median, kailangan ng formula which is N, tapos 2, then CFX, then Fmed. Then sa modal class naman, sa mode natin is magiging formula po natin is X equals to lower boundaries plus D1 plus D2. Yan po. Ganyan na po ang pinaka answer po niya. Okay, thank you.